Narito po tayo ngayon sa Mowal Fund sa Quezon City kung saan atin pong kakausapin ang isa sa mga living legends. Yan ay walang iba kundi si Miss Boots Anson Roa. Siguradong marami po siyang isi-share sa atin ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. Guys, napakaswerte natin dahil kasama natin ang isang living legend, a cinema icon, Miss Boots Anson Roa. Tita Boots, welcome to my channel. Thank you for having me. At salamat din kay Tintin dahil sabi ko nga, alam po ninyo, itong mga mag-asawang ito, unsolicited po ito. No? Parang when I see them, naalala ko yung marriage vows ng isang mag-asawa na in sickness and in health, you know, for richer or for poorer, in television and in TV, at whatever circumstance mag-asawa kayo. Thank you so much, Tita. Thank you. Congratulations for Thank you. that. And congrats, you have a movie coming up. Yes, oo. Ang title ay Until She Remembers. Oo, and siguro isisingit ko na rin yung libro ko. Ito nga, oh. Mapag-usapan natin. Ito, this is your book, Tita? Yes, and talk about unplugged. Oo. Marami diyang unplugged na anecdotes and kwento. bits of info na hindi siguro alam ng iba. Oo. So, nandyan. Pwede mo i-share sa amin mamaya kung ano yung mga hindi alam ng iba Yes, tungkol kay wala namang Tita Boots. confidential. Ang ganda mo naman dito. Talaga namang, ano ka, beauty queen ka ba noon, Tita? I have to make a confession. I was about 35 years old at that time. Pero bumawi naman ako dahil yung back cover, this is the most recent. Maganda pa rin naman. Walang pinagbago. A few years back. Oh. Aging beautifully and gracefully. So, the book is all about you, about your life, mga anecdotes sa life parang mo. biography, memoir. Kaya kinausap ko yung kaibigan ko na nakasama ko sa Philippine Embassy in the 80s. We were in the press office na siya yung maging author. And I would co-author with her in the sense na marami dun sa mga articles niyan really lifted from my articles that I wrote and lifted from my quotes. This is Jenny Illustre. Okay. Before I talk about your movie, pag-usapan muna natin yung pinagsimulan mo, Tita. Paano ka ba naging artista? Saan ka ba nagsimula? Bago ako naging artista, kilala ako bilang anak ni Oscar Moreno. Ang tatay ko kasi artista. Sa Pagita Pictures yan, from the 50s to the 60s. Iniiwasan niya yung maging artista din yung mga anak niya. Kasi alam niya kung paano maging artista. Ilan kayo magkakapatid? 4 kami magkakapatid. This is with my mom, no? That was the marriage. But you know, my father was so good looking and hinahabol. So, we have half siblings. 11 kami. 11 kami na half siblings. But we embraced all of them. We love all of them. We are very close. And one of them is in showbiz, si Alvin Anson. Alvin is a half sibling. Oo, isa ang father namin. So yun, paano ka nagsimula? Paano ka napasok sa showbiz? Okay. It all started with Dansorama. It was a nightly dance show on TV5. And hinanap ako ng mga executives doon kasi nawalan ng host partner, yung kanilang host si Pete Roa, my late husband. So they had to look for a co-host. They went to UP, nagtanong sa UP. So nahanap ako sa UP. And inimbita ako to join. But I said no. Kasi nga I was running for honors, ganyan, I was graduating. And so when I told my mom about it, sabi niya, bakit? Parang practical mo na yan, di ba? And for somebody who's an undergrad, you'll have an opportunity to really immerse yourself in the industry at kikita ka pa. And my parents were separated at that time, so it would have been a good chance to help na sa budget. So, di nandun na yun. Mabait ang Diyos. Binalikan ba ako nung mga... Bumalik yung mga executives. And they asked me if I had changed my mind. So, doon natuloy na. Natuloy na. Doon ko nakilala yung aking partner for the show na magiging life partner ko pala. And you were how old then? I was 17. Batang-bata pa. 62, 63, turning 18.
Tapos, natapos mo yung pag-aaral mo? Hindi nga. Ayan kasi na, eto oo. nga yun. Napaka-serious mo pa naman sa school. Wala, sabi ko, running for honors, Oh, di ba? mga activities, ganyan-ganyan. So, instead of getting the honors, instead of marching up the quadrangle sa UP, alam niya ni Tintin, I marched down the aisle, pero tanan. Is that your one of your biggest regret na hindi ka It was not nakatapos? a regret, actually. Ah, really? Oh. Oo, kasi for all the yes person that I was, yes ako ng yes sa nanay at tatay ko eh. Sige lang, sunod. So, nung nagtanan kami, and ito yung tanan na hindi planado. Kasi we were already getting ready for a wedding about a year before or so, pagkatapos ng studies. Nagpaplano na kami. Until si Joe Guevara, I don't know kung si Joe Guevara, yung bang columnist, point of order. We met him at a party. We were already an item then, kami ni Pete, kasi we were on TV. At sabi niya dun sa party na yan, kayong dalawa, ba't hindi pa kayo mag-asawa? So sabi namin, hindi pa ho kami handa. Hindi magtanan na lang kayo. Uso yan noon eh, no? Doon nag-umpisa yun. So the next morning, nag-usap kami ni Pete sa telepono every morning kasi he calls me from his house. Sayang, di natuloy yung tahanan natin kahapon. Ano? Sabi ko, pwede pa naman. Pwede pa naman. Siguro na-shock siya na ulit siya. So, alam mo, doon, natuloy. Nagtanan kayo? Yeah. And, ganun pala yung, for all my being a yes person, pag nag-decide ka pala, and if you're ready for whatever the outcome, di ba? Ano man ang mangyari, hindi ako nagkaroon ng guilt, hindi ako natakot, tuloy-tuloy lang. May chaperone pa kami. Oo. So, ginawa kami ng appointment kay Mayor Amoranto ng Quezon City. Yes. Para pumunta kami. Birthday ni Mayor Amoranto. So, ang daming tao. Para may celebration na. Yun na nga. At saka, naging public, di ba? So, ito na si Mayor after the rites. O, kiss! So, di lahat ng tao, kiss! O, di kiss, sige. So, natapos yun. That same afternoon, nagpunta kami sa simbahan, kaibigan nung isang kapatid ni Pete. Nagpunta kami sa simbahan, and wow, what an experience. Kasi yung parish priest doon, this was Assumption Parish in Leverisa. Okay. Tapat ng Manila Zoo. Okay. So, yung parish priest doon, character pala. Ang tawag nga sa kanya, the hoodlum priest. Okay, yun So, natuturo ng boxing. And, well, pumanaw na siya. But that was so memorable for us. Kasi, we went to the church at siguro mga 4 in the afternoon. Naka-street clothes lang kami. Wala sa plano. So, may mga nagbe-visit sa church. O di, una, nag-confession muna kami. Confession kayo, nagtanan kayo. Sige. Tapos, siya yung nag-fill up ng marriage contract. Kala mo may clerk. Hindi, siya. Siya lahat, no? One-man team. Yeah. Tapos after that, hindi ka na, punta na tayo sa altar. Meron mga nagbe-visit ng church, nagsisimba. Wala kaming wedding ring. Di mga college rings namin, ang suot namin. Wala kaming coins. So merong isang bibisita na, tinawag ko pare, peram ng coins mo. Parang eksena sa pelikula. Ay, naku, sa comedy. Comedy. Tapos, merong isang studio, maliit na studio dun sa may kanto. Maliit lang yung parish. Pinatawag niya. Kunin mo to kasi mga tiga-TV to, ganyan-ganyan. Di, siyempre naman, excited yung bata. Kuha ko nga. Pakialamero yung pare, director eh. Oo, siya rin nagde-direct. Biglang, hihinto niya. Dito ka, lumipat ka dito sa angulo to. Matagal ka na dyan. Lipat naman yung bata. Habang nagkakasala? Okay. Continue siya, ganyan-ganyan. Tapos, merong part na, ang tagal mo na dyan. Dito ka naman para full shot ka. Ibang tipo Galing di pate. Tapos may mga parts na, di ba, may part na magkahawakan kayo. Close up, gano'n. Di nakatanga kami sa kanila. Biglang, tama na yan. Habang buhay kayo mag-holding hands, tama na yan. Lipat naman tayo sa ibang part ng mass. Mga things like those. Grabe. It was so memorable. So, alam mo ba, yung photographer, sa nervyos ng bata, nakalimutan niya mag-load ng camera. Ng film. I'm sorry, ng film. Ng film. So, wala kaming pictures. Oh my gosh. Pero when Romy V. Tug
Was Sayang lahat ng effort ni Father. Romy Brito. Yun pa naman, yung marriage contract namin, finorge namin yung pangalan ng mga ninang. Nakausap na namin yung mga yon for the year after. Forge sila. My age, I was 19, nilagay namin 23. So Pete was 24, so okay lang. So, looking back, sabi nga, invalid pala itong ating wedding. But, we had a beautiful marriage, 4 beautiful children. So, okay. So, when we went home, umuwi ako sa mami ko. After that, well, we went to church in Santo Domingo. First Friday kasi noon. Pagkatapos noon, umuwi kami sa mami ko. Siyempre, konting iyakan. Ba't naman hindi nyo na lang hinintay? Ganyan. Tapos, okay na kami ng mami ko. So, we went home to Pete's place. Doon siya nakatira sa parents niya, sa Loyola Heights. Hindi, okay, welcome naman kasi nagpupunta na ako doon. Nagkikita na kami ng parents niya pag Sundays. Welcome naman. So, stay here. So, gusto niyo bang magkaroon ng formal church wedding? So, sabi ni Pete, very practical. Hindi na ako, anyway, tapos na naman sa simbahan. So, kung ano yung gagastahin niyo for our church wedding, help set us up. Maybe, we can rent an apartment or something. But in the meantime, doon muna kami. Ito maganda yung aming first night. Okay. First night! Ito na. Mas gumaganda na ang kwento, guys. Yung first night namin, edi, si Pete was sharing the room with his brother Dado, Dado, sa radyo din. So, wala siyang room, wala kami matulugan. So, sabi na aking father-in-law, we have a music room here, meron diyang day bed, which you can use, no? Or kung gusto niyo, papakuha namin yung isang kama dun sa bodega na hindi naman namin ginagamit. So, pinakuha yung kama sa bodega. So, guess what? Marami palang surot. Kasi ang tagal hindi nagagamit. So, that night was really bloody kasi nagpapatay kami ng surot. Grabe. Yun. How romantic, ano? Romantic. Ang iyong first night. Exciting. Na pumapatay sila ng surot sa unang gabi. Kaya bloody. Bloody. It was a bloody evening. Wala na kaming honeymoon kasi we had to go back to work. Hindi kami nagpaalam sa work. AWOL kami pareho. Siya sa Channel 3 sa ABS, ako sa TV5. So, we had to go back to work. Meron pa kaming personal appearance yata sa Bacolod for the shows. But Romy Vitug, nung malaman ni Romy Vitug na sa Chronicle yata siya, kinunan agad kami ng picture. Parang, so, kung ano yung suot namin doon sa simbahan, yun yung sinuot namin. Inulit? Street clothes lang. Street clothes lang. Tapos in-announce yun na mag-asawa na kayo? Yeah, oo. And then it was in the papers kasi lumabas na. sa mga columns parang they stole a march. Ayun. Paliwanag na natin, tita. Para sa mga bagong henerasyon ngayon, ano ba yung tanan at bakit nagtatanan ang mga couples nung unang panahon? Okay. Ang tanan ay technically magpapakasal kayo ng walang permiso ng mga magulang nyo or ng mga authorities in your life. Yung mga iba nga, hindi nagpapakasal. They just go. They experiment, they live together until they go back to their parents at sabihin ng mga parents nila, you have to get married. That was the time also na on the other side naman, on the other hand, yung mga iba, pag nagtanan ka at naisip nila na nagalaw ka na nung boyfriend mo, baka mabuntis ka, kailangan bago ka mabuntis, kailangan magpakasal kayo. Kasi kahiya-hiya sa sosyedad. Di ba? Ganun ka. Iba yung pananaw nila, no? Especially sa premarital sex ng mga panahon na yun. Ngayon kasi wala nang tanan di ba? Parang ginagawa na lang nila kung anong gusto nilang gawin. And the live-in at that time was unheard of. No yan. No. Yeah, you have to live within the confines of marriage, di ba? Noong time na yan, tita, hindi ka pa lumalabas sa mga movies. Hindi pa. TV lang ako. So, nauna kang nagkaroon ng asawa bago ka pa sumikat sa pelikula? Yes, oo. When I did my first movie in 1968 with Eddie Rodriguez, dalawa na anak ko. Dalawa na anak mo noon. Oo. And yun ang mabait ang Diyos talaga, Julius, no? Yung hindi mo pinaplano na basta totoo ka, I think it helps, no? You're truthful, you're honest. Nung
Nung in-introduce ako, swerte ako kasi first movie ko, leading lady agad. I didn't have to go through the totem pole, so to speak. No? Leading lady agad. And pumayag sila, si Eddie Rodriguez, na gamitin ko yung married name ko, Boots Anson Roa. At that time kasi, ang mga artistang babae, pag nag-asawa, hindi ginagamit yung married name nila. So, pero pumayag sila. Ginamit ko yung Boots Anson Roa. Ang rason, nakakaya naman kay Pete. In deference to him, bigyan ko ng respeto yung asawa ko. Kung hindi tanggapin, sorry, but I was very open about my being married with 2 kids. In fact, yun ang laman, yun ang angulo ng publicity na lumabas about me, that I was married with 2 kids. And to the contrary, yung mga producers who came after that, sunod-sunod din yung pelikula nun after that. So, okay sa kanila yung Boots Anson Roa, okay sa kanila yung pag-usapan ng pamilya. Siguro naging kakaiba yung angulo. There was a married woman na papasok. So, Iba, no? Kasi di ba sabi nga nila kapag ikaw ay nag-asawa na, hindi na gano'ng kataas yung premium mo. Oo. Di ba dapat single para may kilig factor, di ba, sa mga love team, gano'n. Pero ang nangyari sa akin, kabaligtaran niya. Naghahanap siguro yung mga ibang kapwa-artista ko ng gimmick or branding nila or selling point nila, yung unique selling proposition na tinatawag natin. Naghahanap sila doon. Ako hindi ako humanap. Basta sinabi ko lang, eto. What you see is what you get, no, sa iyo. Ito yung totoo. Oo. If you take it or leave me, it, well no? and good. If you don't take me, too bad. But this is the truth. Pero obviously, in-accept ka ng ng audience, Parang no? yun yung naging gimmick ko na hindi pinlano. May asawa na yan, gano'n. Hindi ba naging factor kay Tito Pete yung pagkakaroon mo ng mga partner sa mga movies? Hindi ba siya the seloso type na, lalo ka mga gwapo, di ba? Yung mga leading man mo. Alam mo, siguro kasi nasa media din siya, although TV siya. No? Oo. Parang kabisado niya yung takbo ng mga relationships. And in my case, at the onset, every time meron akong magiging leading man, established agad. Kaibigan tayo at kinakaibigan ni Pete. Ayan, kinakaibigan inuman niya. sila pag inuman, ganyan. Ayun. So, wala namang nagtangka so far. So, everybody became friends. Kahit nga si Joseph Estrada, my dear partner yun, friend, diba? Erap, naging kumpare namin, very dear friend. Every time meron kaming movie at magkakaroon ng press con or public speaking, sinasabi niya agad, eto pong si Boots, eto po lang ang hindi ko niligawan na kasama artista. Sila na yung nag-a-announce. That was so nice. Anong mga kwentong hindi mo makakalimutan tungkol kay Erap? Naku, marami. Nakakatuwa siya. Unang-una, nag-good time ako niya. Sa mahilig mag-good time yun. Sa pelikula po, pag sinabing good time, parang jargon yun. Pag sinabing good time, hindi yung magsasayawan kayo, maglalasigan kayo. Pag good time yun, prank. Pinaprank ka niya. Niloloko, binibiro ka, gogoyoin ka, tapos tatawanan ka. Nung unang-unang pelikula namin, ang sabi niya, ang shooting natin sa Thailand. Going to Thailand. Yun pala, doon kami sa part ng San Juan, mayor siya noon at the time, na talagang God-forsaken place. They existed. Even now, they exist. Kung baka meron tayong payatas ngayon and all of this. At that time, yun ang parang parang God-forsaken na kawawa. Pinakamahirap na lugar. Kaya pala ang tawag ay Thailand. Kasi pagpasok mo doon, aatras ka dahil amoy dumi ng tao. Thai. Ayun. Okay. Nag-pan sila. Loko to si Erap. Thailand, no? Yun, okay. Kaya nung first shooting day namin, pagpasok ko, syempre, mahiya ka naman. Sorry, Maria. Ito talaga, because he wanted to depict the truth. So marami siyang gano'n, mga kalokohan. Pero nakakatawa, nakakatuwa talaga. Cute yung mga kanya, mga jokes. Hindi ka magagalit. Hindi ka talaga magagalit. Natatawa ka talaga. Oo. What about FPJ? Meron ka bang memorable kwento about him? Yes, also, mga nakakatawa. Prankster din si FPJ. Prankster din ba yun? Oo. Pareho sila, gano'n? Oo. Paano style niya? Para ito ang style niya.
meron kaming ginawang pelikula ni Erap tsaka ni FPJ. Na-late ako kasi si one of them, si Erap or si FPJ, dumating sa bahay namin the night before shooting, nagkainuman sila, inabot ng umaga. Nako, yan na. Yan ang historical inuman. Napasarap yung inuman nila. So, na-late ako sa set. Si Rani ang nauna sa set, si Erap ang kainuman ni Pete. Pagdating ko sa set, yun bang, ayan naman eh. Kinikindatan niya yung mga tao, ayan naman eh. Kasi sikat na eh. Pinapaghintay na kami, yung bang mga ganun. Apologize ako, sorry, apologize ako na apologize. Kasi sa Los Baños yung shooting. Layo. So, the whole day talaga, ayan naman, kasi 40 sikat na. Pinagbigyan si Erap, ako pinaghintay. Yung mga ganun. I took it seriously. So, umiyak talaga ako sa set. So, you're that type na gullible ka? Madali ka maniwala? That time kasi hindi ko pa alam na mga pranksters talaga yung pinagawa ko. Early movies. Pero after a while, sanay ka na. Tatapatan ko na yung kanilang. So, umiyak ka? Anong ginawa ni FPJ nung nakita ka umiyak? Nung umiyak, hindi muna ako kinonsol. Pinabayaan muna. Pinabayaan ka umiyak? Inanuhan pa, parang ano ba yun? Tinuloy pa niya yung, yan, iiyak-iyak pa. Yung mga... So, hanggang magpa-pack up na kami, tsaka lang, sorry ha, mali talaga. Tawanan yung mga crew. Alam ng mga crew eh. Grabe sila, no? Oo. Ibang klase. That was one time, meron pa si FPJ din. Nag-shooting kami sa bukid kami. So wala kaming at that time wala pa mga tents. So ako tulog ako eh. In between takes, tumutulog ako. Ninatag ko yung bonbon ko. Para imbis na makikipagkwentuhan, babawi ako ng puyatan. Tulog ako. Naku, kinonsyaba si Paquito Diaz, si Max Alvarado. Yung bonbon, kinonsyaba yung kasama ko. Yung bonbon ko nilipat from near the set to a far off place, bukid. Sa malayo sa Tulog ka? Tulog? Tulog ako. Bit-bit nila? Okay. So, take na sila. Pagising ko, nasaan ako? Nasa kita ka ng bukid? Tapos yung pala, pinamanmanan ako, nagtatawanan sila doon. No? Ganon. Parang mga bata sila, no? Oo, pero nakakatuwa. Total si FPJ, kung tumawa yan, hindi napipigil yan. Giggles talaga. Naku, ano bang tawag doon? Parang giggling talaga. Minsan nag-shooting kami, ang eksena, hinabol kami ng mga goons, sila Max Alvarado, yung mga ganyan. Hawak-hawak niya ako, protecting me from the goons. Yung night gown ko, yung pranelang mabigat, di ba? Tapos naka-boot siya. So, tumatakbo kami sa merong lake or meron. Tatakbo kami, nadulas siya. Semplang kami. Tumba kami dalawa. Alam mo, imbes na magalo to. Tawa kami dalawa. We were laughing at ourselves kasi di naman kasalanan ng iba, nagulas. So the whole time, hindi na kami nakapag-take. Si Celso Ad Castillo, ang director, siguro mga take 4, kasi tuwing mag-a-action, bubuhatin niya ako. Tatawa na naman. Hindi pagtawa niya, tawa ko rin. Kung mga take 4 bago namin nakuha yun. Oh my gosh. At the time, hindi pa digital. Oo. So, yun ang pili. Ako magastos. Buti na lang siya yung producer. So anyway. Siya producer, Hindi ko talaga makakalimutan yung mga ganun. Wonderful people. Because yung pagka-prankster nila, alam mo na, yung pagka-good time nila, alam mo na behind that, napakarami ng tinutulungan. Si Erap nga ang founder ng Mowel Fund. Of course. 1974. Sino mas sira ulo sa kanilang dalawa? Yung pagdating sa comedy? Mas blatant yung pagka-comedian ni Erap eh. Si Erap. Si Erap kasi pwedeng bida kontra bida. Pwede siya mag-kontrabida eh. Pero yung bugoy, tawag doon. May tawag nga si Rani doon, Bopol. Yung tawag niya, Bopol. Parang bugoy. Yung nakakatawang goon na nakakatawa. Tapos si Tito Ronnie, medyo prankster talaga. Yung may kwento, no? Gumagawa ng scene. Gano'n. I remember now, there was one birthday I celebrated.
andun sila, si Charo, si Susan, some other, sila Bembol. Eh di, nag-uwian ng iba, naiwan yung dalawa. Si Susan naiwan. Nag-good time ng dalawa yung security guard. This was in a restaurant. Sino nag-good time? Si Erap tsaka si FPG. Nako, nagsama yung dalawa. This was, we had the restaurant in Makati. So, nagkindatan yung dalawa, good time nila yung security guard. Siyempre, security guard, wow, Erap. Wow, starstruck. yung ganon. Kunyari, nag-away silang dalawa. Naglabasan ng baril. Yung security guard, di alam kung anong gagawin. Pipigilan sila. Improvise. Pero pinag-usapan nila. Gayoin natin, good timing natin. Di kami alam na namin. Si Pete, alam na, tawan na kami. Ayun, hanggang siguro naawa na sila dun sa security guard. Oo, sinabi nila, teka pare, ano lang ito ha, exam. Ba't nila ginagawa yun? Para lang i-break yung ice, parang gusto nila masaya, gano'n. O, nakakatuwaan yung... Tapos naman, binigyan naman napakalaking tip ang Ayun binigay nila. yun ang kapalit doon, no? Oo. So, masarap din mga good time minsan kasi may kapalit, di ba? May binibigay yung dalawa eh. No, but these are highlights of these two. Don't was also one of them. These are highlights of these two na hindi alam ng tao. Ang alam nila na totoo naman, talagang matulungin itong dalawa. Talagang matulungin. Ang hindi nila alam yung kwento mong yun. Diba na ganun sila, may pagkasira ulo din yung dalawa pagdating sa kalokohan, no? Bopol nga dapat nila. Sino pinaka-favorite mong leading man? Yung of all dalawa. time? Yung dalawa na yun. Yun na yung Pero dalawa. ang pinakamaraming nagawa kaming pelikula, si Dante. Ayan, si Sir Dante Rivero. You have to congratulate Dante hanggang ngayon. Yes. Sige, very active pa rin siya talaga. Oo. At nakakatuwa. May mga anak siya doktor, mga anak na professional. Yes. And he has a good marriage, no? Sa tita, pangalawang buhay na ni Tito Dante to. Nagkasakit nga yan. Na heart attack na yan. Oo. Pero eto, still fighting, di ba? Malakas pa rin. So, naging love team ba kayo noon? Parang gano'n? Oo, nag-umpisa yan dun sa Wanted Perfect Mother. Oh, grabe yung Landmark. sikat na sikat yung movie na yun, no? Landmark movie namin, tatlo yun. Doon na buo yung love team namin ni Dante at ni Liza Lorena. Alam ko kung bakit ka alis. I'm sorry. Humihingi ako ng tawad ni hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko lamang ay alis ka na dahil sa akin. Kami yung sabi nila at that time, we were the younger version of Eddie Rodriguez, Lolita Rodriguez, and Marlene daw din. Kasi bago nun sila talaga yan. Sa drama. So, pumasok tong Wanted. Medyo mature na, no? Ganun ang pumasok tong Wanted Perfect Mother. Sunod-sunod yung mga movies namin, yung triangle namin. Pero, tinanggap ba ng public yun na ka-love team mo si Sir Dante kahit na may asawa ka? Nga, isa pang Okay lang sa kanila nakakatuwa Kasi nga, hindi ko tinago yung pagkakaroon ko ng asawa Oo, ganun pa rin. Yeah. Kakaiba, no? Yeah, I like to think na siguro parang convincing naman kami as actors na Parang kayang i-separate ang tao, Yes. no? Kung ano yung napapanood nila at ano yung reality. the real from the real. Di ba? Iba yung audience nung panahon na yun. Marami ka ring awards, obviously, no? Ano yung hindi mo makalimutan na performance na ginawa mo? Siguro yung tatay na sa Erap, yung first, actually second movie namin ni Erap, pero yung first comedy, doon sa Thailand. You won an award there? Sa Oo, movie na yun? comedy nga Comedy. Sabi ko nga, sa madrama-drama pa akong pa-serious na movies, puro nomination lang. Dito dito lang mananalo, comedy. So, yun, sa FAMAS, and then, I had several other awards for Best Actress. Pero siyempre, FAMAS yung pinaka-outstanding. Eto, tita, ano tong trophy na to? Ito. Siriaco Santiago Memorial Award. This was a parang testimonial, an achievement award. Pero yung famous award ko nandito siguro sa Mowel Fund, baka nasa museum namin or nasa... Nabibilang mo pa kung gaano karami yung Oo mga award naman, mo? oo naman. Gaano karami? Actually, sa mga acting awards, mga
halo-halo na yun. halo-halo na. achievement Mm. Mga 20 siguro. 20 plus. Pero mas marami yung awards for service. Bukod sa Mowal Fund, which has become an almost lifetime thing for me, di ba? Nag-umpisa ako dito noong 1993 as part of the staff, no? Pero before that, nung itinatag ni ERAP ito noong 1971, nagbo-volunteer work na ako. Doing things for free, MCing, mga programs, ganyan. Pero nung bumalik kami from the States, 1993, inibita agad ako ni ERAP kasi siya yung founder, as a member of the board. From the board, inibita ako maging executive director, hanggang naging presidente, hanggang nung nag-retire ako as president and Les Cortez took over. I remained with the board. Nung mamatay si Marichu Vera Perez Maceda as chairman, so they invited me to be chairman of the board. So, sa whole 20 years, 22 years. Rin, no? Kasi this is the best way for us to pay back to the industry, di ba? Through its people. The technical aspects naman of filmmaking, the producers will take care of that, Yeah. di ba? Oo. The creatives, the creative people in the industry will take care of that. Pero yung mga workers, ito yung madalas na papag-iwanan eh. Ito yung mandato ng Mowal Fund nang itinatag ni ERAP na yung no pay, no work, no pay tayo, di ba? Alam naman natin yan. Wala tayong formal employer-employee relationship with the networks, except for hired hands talaga. Puro kontrata lang, contractual tayo lahat. So, naisip ni ERAP noon, hindi man natin magaya ang SSS, no? Napakalaki ng SSS. Sana makapagbigay tayo ng welfare benefits to a certain extent dun sa mga marginalized workers beyond what they earn on a per picture basis. Dapat mag-member ka, no? 500 pesos a year. Pero ang matatanggap mo, kung isusuma total mo yung mga benefits, nasa almost 100,000 yan kung gagamitin mo talaga yung benefits mo. Ngayon, bali, active pa rin kayo rito or medyo... I'm chairman, so I attend board meetings and other meetings. Yeah. I represent Mowal Fund in certain functions. Pag mayroong mga execom, nagjo-join din ako. Gaano kadalas kang gumagawa ng mga shows sa TV at mga movies? Madalas Okay. pa rin ba? Guestings, hindi masyado. Hindi na masyado. My last teleserye na full-time talaga was 3 years ago. Then merong mga guestings naman. Sa movies, my last movie was about 2 years ago. Dalawang magkasunod yun. Tapos ito nga ginagawa. Itong ginagawa. Ito ngayon, lalabas ngayon with Ma'am Charo. Oo. And I think ang isa pang, for me, very remarkable about these movies, I get a chance to work with Brillante Mendoza. Magaling na direktor. And ang theme nito is about relationships and dementia. Yeah. Sino po ang may dementia sa inyo ni Ako, Ma'am? yung character ko. Ikaw. Si Ma'am Charo, wala. Wala. Talk about relationships. This is about same-gender relationship. Wow. Kaya yung LGBTQ community, nagkaroon sila ng private screening, ng session, discussion sessions with experts. Nakakatawa. And then, yung merong mga interest sa mental health, nagkaroon din sila ng sessions with the producers and directors. Parang very educational ang naging atake. At kayong dalawa yon ni Ma'am Charo. Kaming dalawa. Ang may relationship Yes, sa movie. Oo. Wow. Na nag-umpisa nung bata kami. Teacher niya ako eh. Oo. And then, hindi natuloy, parental objection, societal, hindi akma sa society at the time. Nagkahiwalay hanggang nagkatagpo ulit through Barbie, yung apo ni Charo, na nakita yung mga letters namin at nag-resonate sa kanya. At inaya niya yung lolo niya na hanapin ngayon yung si Catherine. Wow. Ang ganda na po yan to, ha? Natagpuan, after a long search,
in a home for the aged with dementia. Naku, huwag na natin Pero ikwento. Pero ang ganda ng kwento. Naintriga ako. Hanggang doon lang It gives tayo. me that parang Bridges of Madison County feels, no? Parang gano'n, no? Yeah. Ang tapang ng ng movie na to, and hindi ba nahirapan ka na tanggapin to, considering na very controversial, di ba? Alam mo, siguro because of my age, no? Ah. I'm 81. And I've gone through so many years na nag-evolve ang attitude ng society towards same-gender relationship. Sabi ko nga, kung siguro noon, when, 40 years ago, mga ganon, 30 years ago, mag-iisip ako nung pangalawang beses. Kasi isipin ko yung ano yung magiging reaction ng husband ko, yung mga anak ko at the time, they were young adults or in their teens. Baka ma-shake yung kanilang Oo. values or ma-shake yung mga paniniwala nila, or it might affect their standing among their peers, their community. Pero may mga asawa na, may apo na ako. So, and happily for me, my second husband, si King Rodrigo, who's a lawyer, siya yung unang nagsabing, as long as as long as your limits are abided by, and if it's going to help you grow in your craft, and if it's going to help you participate in community issues, sige. And speaking of dementia, tita, si Era pa nakakausap mo pa? Hindi na. Last year, nung birthday niya, 88th birthday niya, inimbita kami ni Jinggoy. Nagpunta kami ng husband ko. Kamusta naman? It's usual jolly. Alam mo naman yun, napakagrasyoso. Pero, Iba na? Hindi na masyadong. Nakikilala ka pa niya? It took about 30 minutes, 40 minutes na nag-uusap kami. Tsaka siguro niya ako nakilala. And kaya alam ko na ang una-unang greeting niya, Mare, kumusta na si Pete? Si Pete ang natandaan niya. Kilalang-kilala niya si King. Kilala niya yung pamilya ni King Rodrigo. Yeah. So, doon. Pero, alam mo, yung nakakatuwa kasi kahit na meron siyang mental challenges ngayon, pero yung puso, ang ano pa rin, bukas na bukas pa talaga. Kaya parang kung kausap mo siya, never mind, kung medyo bawas na dun sa angulo niya. Ilang taon na ba si Era? Mag-89 na siguro. Wow. Or 1937, 35. Tama, baka. So, naaalala niya yung mga luma, Hindi na yung mga bago ngayon, no? Gano'n na, no? Anong naramdaman mo, tita, nung nakausap mo siya na gano'n? Na parang ibang erap na to, hindi na yung dating kaibigan mo. Pero yun nga yung agad na tinignan ko eh. Siguro, hindi na ako nakikilala. Pero nandun pa rin yung pagkamaalalahanin. There was a time we were at dinner. Siguro hindi na niya ako nagtatanong. Pero silbi ng silbi. Ganun siya noon. Oo. Si FPJ, tita, kailan mo siya huling nakitang buhay? Alam mo pa yung mga huling... A month before he had this attack. Dito, sa Mowal Farm. Really? Anong event yun? A month or 2 months before. Di ba natalo siya as presidential candidate? Yeah. No? Siyempre, masakit yun. I mean, the whole Philippines said he should have won, etc. But, that's water under the bridge. And after that, May yung elections. May, di ba? Hindi siya lumabas publicly, not that we know of anyway, until September 4, dito sa Mowal Farm, in the old building, nung in-inaugurate namin yung museum. So sila nila Mother Lily, the mga producers, mga artista, they were all there. And sa pagkaalam ko, that was his first public appearance. Si Rani, mahiyain yun. Naku, hindi mo mapapagsalita yun kasi gusto niya behind the scenes siya parati. Ni-request namin magsalita for Mowal Fund, for the museum. Pumayag magsalita. And that's so unlike. Walang prepared speech yun, ha? Wala. And very warm and with much articulation, ganyan.
Pero walang sama ng loob, it was all about, Yeah. um, Hindi niya pinag-usapan yung politika. hindi, wala yun. Oo. Oo. So we then went on with the inauguration. Ang isa pang nakakatuwa, after the inauguration na uwian na, very successful. Hinatid ko sila ni Susan sa sasakyan nila. I was president of Mowel Fund at that time. Tinanong niya, Mare, kumusta ang Mowel Fund? Meron ba kayong problema sa funding? Sabi ko, meron talaga. So, sabi niya, walang kaabog-abog, sige, maghahanap tayo ng pera. Maghahanap tayo ng funding. Ganun lang. Tapos, they left na. Little did I know na that night that he had his attack, tinapos niya yung editing nung matagal na niyang project na MTV kung saan kinantahan niya lahat ng leading ladies niya. Featured niya yung mga pelikula niya kung saan kinantahan niya yung leading ladies niya. So, nandun din ako sa pelikula. Sa tinagal-tagal, tinapos niya yung editing niya that night. And then after that, siguro, konting beer with some friends dahil they were celebrating. And then he had this attack. So, Yun ang huling ginawa niya? yeah. That time, tinakbo na siya sa ospital. That was December 11. Yeah. December 14, he Yeah. passed on. About a few months after, yung representative ni Susan pumunta sa Mowel Fund. Binigyan kami ng cheque for Mowel Fund. Yung pala, tsaka ko lang nalaman, after that night na hinatid ko sila sa sasakyan nila, binili na ni Rani, ni FPJ si Susan na pag natapos itong MTV na to, if we're able to sell it, sell the rights, bigay mo sa Mowel Fund. Yun yung sinasabi niya, Mare, maghahanap tayo ng funding. Oh my gosh! Ang Yeah. huling legacy pala ni FPJ is para sa Mowel Fund talaga. Yeah. Amazing. And so I think Amazing they were story. able to sell, I Oo. think sa ABS, Oo. they sold the rights, pero may 2-year tenure naman ah. yan, di ba? They sold the rights and yung proceeds, pinadala yung cheque. Nagulat nga ako, May I ask, gano'ng kalaki yung binigay? 3.8. Oh my gosh, laki rin, Yung no? kailangan namin sa Mowel Fund. Ay, galing ni FPJ talaga. King Oo. talaga siya, no? Oo. Tsaka walang kaabog-abog. He never said anything after that. Nagulat na lang kami. Wow. Oo. Ang lungkot, pero ang saya at the same Yeah. time kasi ang dami niya natulungan. Yeah. Bago And siya that's- pumanaw, yun ang inisip niya, no? And that's not the only time na tumutulong siya, si Oo Susan naman. sa Mowel Fund. Oo naman. And of course, si Erap, dami niyang, aside from being the chairman Yeah. and the founder, ang dami niyang personal na tulong. din. Oo. And speaking of personal, Tita, you look very happy. Kamusta naman ang iyong married life with Sir King? God is good. Okay God naman? is- Okay naman? I believe in the God of second chances. Aha. Ganyan niya ako na. Well, hindi na kami spring chicken. I just turned 81 and si King turned, he's 86, turning 87 in June. So, it's a beautiful marriage. Salamat sa Diyos. Of course, we work at it. Yeah. Pero siguro ang isang, I'm very proud to say na pinagkasundoan namin nung bagong kasal kami. June 14, 2014 kami kinasal. A few days after, we were talking about the inevitables. Di ba iwasan? Yeah. Ano ba yun? Taxes, religion, and death. Ah. Okay. So, pinag-usapan na namin yung death. Ang sinuggest ko sa kanya noon, kasi may set of children kami. May 4 na anak ako, may 4 na anak din siya. Sabi ko nga, siguro, if I go ahead, ibalik mo yung aking remains kay Pete, dun sa Columbarium. And pag ikaw naman ang nauna, ibabalik ko yung remains mo, parehong ashes, magiging ashes na, di ba? Ibabalik ko yung remains mo kay Olga Siap, yung late wife niya. Doon ka. Total, biruan namin. By the time, pag namatay na tayo, hindi na tayo magkakilala. Biruan na gano'n. So, alam mo, okay agad siya. And pareho ang takbo ng isip namin na it will be for our children. Siguro, di ba? Siguro, yung mga anak ko, they'll feel more comfortable na yung nanay at tatay nila. And in the afterlife, magkasama. And yung mga anak niya,
kay Olga, apat din yun, na iisipin nila in the afterlife, magkasama yung nanay at tatay nila. So that was yun ang aming filosofiya. Tapos pareho kaming patawa biglang, teka, that night nag-usap nga, on second thought, paano ko sabihin ni Pete at saka ni Olga, hello, no return, no exchange. Oo nga. Tuwa yung mga bata. That's good. Oh. Nakakatuwa naman kayong dalawa. What about, tita? A dementia, do you ever talk about that? Paano pag biglang nagka-dementia isa sa atin? Ganun? Oo nga. Alam mo, at our age, siyempre nagiging makakalimutin din kami. Ako, I'm so proud na ang scripts, nakaka-memorya pa ako pag nagme-meeting kami dito. Oo nga, grabe memory mo ha. I mean, walang hint of any dementia, tita, pag nagkikwento ka. Even meetings here or meetings where nasa board ako ng ilang organisasyon, naalala ko yung mga detalye nung last meeting na kumisan hindi naaalala ng mga iba. Pag halimbawa mga financial report, teka, meron yatang dito, reviewin nyo yan, mga ganyan. In other words, dates, names, I'm very good at them. Pero, hindi ko matandaan kung saan ko nilagay yung cellphone ko, madalas nawawala. Yung susi ko, hindi ko mahanap. Ako hindi ko rin matandaan minsan. Kung minsan nangyayari. Normal yata talaga yun. Oo. Nadahil ako sa telepono, biglang, sino ba itong tinawagan ko na ito? Pagsagot, hello? Sino ito? Sabihin ng kabilang pa, ikaw ang tumawag sa akin, ba't mo ako tatanungin? Sino ka ba? It's like those. Siguro sana wag umabot kung magkakaroon ako ng umabot yung hindi ko na makilala yung kausap ko. Or hindi ko na makilala yung sarili ko. Di ba? Yun ang fear mo. Yeah. Pero si King, okay naman siya. Naku, King is retired, but he works 3 times a week. He's a lawyer. Hindi na siya nagli-litigation ngayon. Pero, consultant na lang. Siya, sa documents, consultant siya. Siya yung gumagawa ng sarili niyang documents. Siya yung naggagawa ng research on cases. Sabi ko nga, wow, napaka-sharp ng isip. Maybe because he continues to work. And he continues to take yung continuing legal education. Kinukuha niya yan. Pero ganoon din. Papasok sa kwarto, bakit ako pumasok dito? Lalabas uli para matandaan niya. Mga tipong, May mga delay na rin, no? Oo. Saan ba yung ganito? Saan ko nilagay yung ganyan? Yeah. I'm glad you're happy, tita. Yeah. Sa iyong personal life at sa iyong showbiz career. Oo nga. Salamat at at my age, meron pa akong pelikulang ginawa and meron akong mga offers ngayon to do commercials and to do a regular TV show. So, God is good. Kaya pa. God is good. Tita, invite mo na yung mga viewers natin sa iyong movie. Eto. Dito. Yeah. Sige. Malapit na pong itanghal sa February 25 ang Until She Remembers. Ito ba isang kakaibang love story? May twist naman ho. Pero dito po pinapakita kung paano ang isang pagmamahalan na totoo, masakripisyo, tunay, ay nagiging lunas ng pagkakasakit, nagiging lunas ng maraming sama ng loob at pains and suffering. Kailan po lalabas? February 25, sa napakarami pong sinihan. Yan, nood tayo niyan, guys, no? At itong librong ito, saan po ito mabibili? Okay, ngayon meron kaming iniwan dito sa Mowal Fund. It's a Mowal Fund fundraiser pati. Meron kaming iniwan dito at meron kaming mga telephone numbers na nilalabas po sa Facebook. Soon, lalabas na din po yan sa Shopee. At nasa mga ibang mga outlets po yan. At ang mensahe mo, tita, sa iyong napakaraming mga tagahanga sa buong mundo, ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Para din sa kasama ko sa pelikula, sa industriya, radyo, television, pelikula. Love your work, it will love you in return. At siguro, related to that, uulitin ko yung sinabi ni Lino Broca, nung meron kaming ginagawang pelikula.
bago ka maging isang magaling na manunulat, profesor, abogado, direktor, broadcaster, bago ka isang maging magaling na professional, dapat magaling na tao ka muna. Dapat matinong tao ka, maging personally mabait na tao ka before you can be anything greater than that. Tita, sino-sino mga kasama mo rito sa movie na to? Si Charo Santos Concho, si Barbie Fortesa, kasama din namin si Albert Martinez, si Angel Aquino, si Eric Quizon, at si Vince Rillion in an introductory role. Andyan din si Carlito Sigon Reyna, si Perla Bautista. Very big cast. Directed by? Brillante Mendoza. Yeah. And produced by Wilson Tieng of Solar Films. Oh, patunuorin natin yan. At after nitong vlog na to, ay tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan with Tintin. At may papakilala daw siyang tao sa iyo na Talaga, espesyal sa kanya. Ang togetherness ninyong dalawa. Oo. Parang boots and pit din yan. Ng mga unang panahon. At papakilala niya sa iyo, tita, yung espesyal na taong ito na may nakakaranas ng mental challenges. At yun, magandang pag-usapan niya yan. But anyway, thank you. Thank you so thank much for sharing your story with us, tita. And good luck sa iyong mga projects. Thank you. Thank you. Thank you. Hi teammates! Dahil nga ang role ni Tita Boots sa pelikula ay isang taong may demensya, pinakilala ko sa kanya ang aking mama Ching nung nag-shoot ako ng vlog at ito ang nangyari sa kanilang pagkikita. Tita Boots, meet my Mama Ching. Mama Ching. Hi, Ching. Tita Boots, Anson Rua. Sikat na artista, ma. Kasing ganda mo din. Tita, mama ko, Mama Ching. Bakit mayakap? Oh, yakap kay mama, bagong barkada. Kinukwento ko sa kanya, mama, na dati Miss Channel 11 ka. Inoferan ka rin ng role sa pag-artista. Tsaka lumabas ka rin sa isang ABS-CBN teleserye. Ang role mo, mama, manager ng bangko. Di ba, ma? So, artista meets artista. Kung naging Miss Channel 11 ka, ako naman noon, nagtatrabaho ko sa Channel 5. Yung show namin, pumipili kami ng mga Miss Channel 5, yung Dance-Orama, ewan ko. Dance-Orama, Dance-Orama. And so parati kami may mga Miss Channel 5. Kakandidato sana ako, hindi ako pumasa. Pero ikaw, ma, Miss Channel 11 ka. Kaya halika, ma, gawin na natin yung eksena natin with Tita Boots dito sa loob. Kasi init dito, ma. Tara, lakad na tayo, ma. Dito lang ako sa loob, ma. Mainit din sa loob. May aircon dun, ma. Halika. Punta tayo. Ano naman gagawin natin dyan? Meron tayong interview. Interviewin tayo kasi mga TV host ako, artista ka, artista si Tita Boots. Sandali lang to, mama. After 3 minutes, go na tayo. Uwi na tayo. Lakad na tayo. Ano kayo? Ayan. Sunod ako. Ayan, susunod na si Tita Boots. Ayan, ma. We're here in David Salon, SM City Lipa, and our model today is going to be handled by Mr. Bernie. What are we going to do with Sheila's hair today? This layer with texturize. So you're going to layer and texturize the hair kasi at the moment medyo mahaba at very bagsak na straight siya. So what are we going to do for the color? Latte. Dahil tingnan ko siya. So ang kulay natin is latte color. So something actually a little bit different. I'm excited to see the outcome of our latte.
with your model. What did we end up doing with her hair? Ginawa ko po siya ng ice latte, kailangan po siya ice latte, tapos hinighlights ko po siya, and it's layered. A little bit texture. Texturized. Very nice. So in fairness, ang ganda siya. It really shapes her face, no? Is there anything that you would like to recommend for her to use on her hair at home? What do Yes, you think? ma'am. Ma'am, serum. Serum para maging smooth and shiny siya. So if you want to have your hair cut like this, don't forget to visit Mr. Bernie here. Gusto niyo ma-experience ng gantang haircut? Punta na po ako sa SM Lipa, hanapin niyo ako si Mr. Bernie. Thank you po. Thank you. Thank you, Miss Laura.